Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang buong audience ay umungal at niyanig ang mundo. Ang sungay ng kamatayan ay parang death order. Kung may hindi sumunod, papatayin siya na parang talikod. Sa lupa, ang mga may bahagyang mas kaunting paglilinang, o mga responsable para sa pag-atake at pagtatanggol sa lupa ay mabilis na gumalaw pagkatapos tumunog ang signal. Sa oras na ito, ang apat na master at isang grupo ng mga elite ay medyo nalilito din sa hangin. To go up is to die, not to go up is to die. Pero at least, may chance pa rin na manalo kapag aakyat, or may chance na mabuhay kapag bumaba, pero kung lalabag tayo sa death order, lahat tayo ay papatayin. Malamig na sabi ng Black Mountain Demon Girl. Ang tatlong master ay hindi gumawa ng tunog. Nagtakip sila ng ngipin at tumingin sa masamang mata ko sa hindi kalayuan sa unahan at tumango. Nasaan ang mga general? Galit na uminom ang babaeng demonyong itim na bundok. Oo, bagamat halatang hingal ang boses sa likod niya, at least the victory is that these guys finally unified their caliber. Hatiin sa apat na koponan, palibutan at atakihin mula sa apat na direksyon, at singilin sa akin. Pagkatapos, nagkusa ang apat na master na umatake, at sumugod sa masamang katakawan sa apat na direksyon. Nang makitang sa wakas ay nagsimula na ang apat na bastard, si Shijon ay hindi nakaimik doon. Binilisan niya ang kanyang bilis at direktang inatake ang Aaron. Malamig na ngumiti si Aaron, hinawakan ang Jade Sword sa kanyang kamay, at ang Skyfire Moon Wheel ay direktang naging Fire Dragon at Electric Snake, na pinalibutan siya at dumiretso kay Shijon. Sa kabilang dulo, pinangunahan ng apat na master ang kanilang mga piling tropa upang kabkuban ang masamang tao Tay. Ang masamang tao Tay ay hindi nataranta. Sa sandaling nainom niya ang kanyang galit, siya ay tulad ng isang leon o isang tigre. Biglang, sa kalagitnaan ng hangin, may apat na pagsabog, at lahat ng uri ng spell ay sunod-sunod na lumabas. Ang liwanag ng langit, masyadong, ay ganap na hindi pinansin, at direktang naliwanagan ng mga pagsabog ng spell na ito. Ang daloy ng hangin na nabuo ng lahat ng uri ng pagsabog ay dumaloy pa nga hanggang sa buong lupa, kaya't ang malaking lungsod ay naging mabagal na panginginig ng boses. Sa oras na ito, huminto ang malaking bilang ng mga residente sa lungsod sa avenue sa harap ng kani-kanilang pintuan para manood. Kahit na malayo sila, nararamdaman pa rin nila ang walang katulad na malakas na pagsabog sa kalagitnaan ng hangin. Anong nangyayari? Oras na ba para may umatake sa syudad? Itinuro ng isang grupo ng mga tao, talagang hindi kilala. Sino ang kukuha ng kakaunting tao para salakayin ang lungsod? Mayroon akong kaibigan na nakatira hindi kalayuan sa insidente. Kinuha daw ni Lord Zo ang VIP na kagagaling lang para salakayin ang Diyos at tao sa isang iglap. Hindi ba't tinulungan tayo ng Man of Heaven na sirain ang Demon Cloud Ghost City? Tuwang-tuwa si Lord Zo at nagdaos ng malaking piging para pasalamatan siya sa kanyang kabaitan. Paano magkakaroon ng away? Sinabi na pagkatapos ng paligsahan sa martial arts, ang kapatid ni Lord Zo ay kinuha ng banal na tao. Maaga kinaumagahan, ang kanyang kapatid na babae ay kinuha pabalik mula sa inang mga tao ni Lord Zo ng mag-isa. Tinatayang ang si Divine Man ay isang romantikong tao. Kumain siya at hindi inamin ito. Ang iba ay nagulat sa talumpati, ngunit kapag pinag-isipan nilang mabuti, ito ay naging ganap na kahulugan. Sa oras na ito, isang babae sa karamihan, pagkatapos na tumingin sa iba, tahimik na umatras. Kung narito si Han 3,000 sa oras na ito, dapat na makilala niya kung sino ang babaeng ito. Wow! Halos sa sandaling umatras ang babae, nagkaroon muli ng marahas na pagsabog sa hangin.
Ang napakalakas na pagsabog afterwave ay bumagsak ng direkta mula sa langit at halos idiniin pababa sa mata. Boom! Nang tumaas ang alon ng hangin, sama-samang bumagsak ang mga tao, at lahat ng uri ng mga bagay sa gilid ng kalsada ay agad na umupo sa lupa. Ang katulad dito ay hindi lamang dito, kundi pati na rin sa iba pang lugar sa paligid. Hindi ba ito fucking mabangis? May bumangon at tiningnan ang pagsabog sa hangin. Hindi niya napigil ang sumigaw. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay libu-libong metro, ngunit ito ay napakalayo na sila ay apektado pa rin ng mga afterwaves. Ito ay bilang tugon sa pangungusap na iyon na ang mga immortal ay lumalaban at ang mga mortal ay nagdurusa. Ito ay hindi lamang na sila ay buntong hininga ng masyadong mabangis. Sa oras na ito, hindi makasigaw si Zoyan Shua at ang iba pa na direktang nakadeploy sa ibaba. Ang isang malaking lugar ng mga tao ay direktang tinatapik ng hangin sa ibaba ng agos, at ang isang solidong aso ay kumakain ng putik. Ang ilang mga tao ay mas masahol pa mula sa sentro. Direkta silang kinukunan ng litrato at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay dumudulas sila ng ilang metro sa lupa at tumama sa nahihilo, nakasisilaw at sumisigaw. Halos sa oras na ito, sa kalagitnaan ng hangin, ang dalawang tao na gumawa ng pagsabog ay umatras din sa pagsabog. Lumalakas ang kanilang hininga at bukas ang kanilang momentum. Gayunpaman, iba ang kanilang mga ekspresyon sa oras na ito. Si Aaron ay tumatawa, habang si Ye Shijun ay nabigla, hindi, imposible, imposible, ikaw. Ang hininga mo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngumiti si Aaron at sinenyasan siyang magpatuloy. Bahagyang umatras si Ye Shijun at kakaibang tumingin kay Aaron. Hindi niya naunawaan na ang magic chi na nilinang ng kanyang espesyal na pamamaraan ay ang pinakamalakas na chi, ngunit bakit hindi niya napagtanto ang bentahe ng kanyang purong magic chi laban sa Aaron, sa halip. Magkakaroon ng pakiramdam na mahulog sa ilalim ng hangin. Imposible, imposible. Ang pinapractice ko ay ang pinaka-yin skill sa mundo. Ang paraan na ginamit ko ay tinatawag ding Poison Ju. Ano bang dahilan nitong lalaking nasa harapan ko? Sobrang hindi kumbinsido. Ngumiti si Aaron. Pambihira talaga ang husay ni Ye Shijun, lalo na ang magic chi ng lalaking ito. Hindi lamang ito nagiging mabangis sa maikling panahon, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang kadalisayan ng mahiwagang chi, na malayo sa imahinasyon ni Aaron. Masasabi pa nga ni Aaron na mula nang pumasok siya sa lupain ng angkan ng demonyo, ang taong ito ay isa na sa pinakamakapangyarihan at dalisay na lalaking nakalaban niya. Kahit na tinitingnan ang buong 8 party world ng Aaron, talagang kakaunti ang mga katulad nito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang Aaron ay hindi masama ngayon. Ang chi ng kaguluhan ay ang ninuno ng lahat ng chi, at ang kakayahan nito ay natural na lumalampas sa lahat ng hininga. Bagamat mabangis si Ye Shijun, sa kasamaang palad, hindi siya pinalad. Nang makilala niya ang isang tao na hindi niya dapat nakilala, hindi lamang si Fang Cheng ay nabigo na lumabas at matagumpay siyang napipilitin, ngunit siya ay direktang hinayla palabas ng isang tao at direktang hinampas sa pader. Naturally, hindi nakakagulat na ang ilang mga tao ngayon ay nagdududa sa kanilang sarili. Earth bastard ka lang. Sa katawan at talino mo, paano ka magkakaroon ng mas malakas na hininga kaysa sa akin? Aaron, anong yin move ang ginamit mo? Malamig na sigaw ni Ye Shijun. Walang pag-aalinlangan na umiling si Aaron, mahirap bang aminin na ang iba ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili? Ano ka, isang kagat sa isang pagkakataon? Sabihin mo ba o hindi? Malamig na sigaw ni Ye Shijun. Naturally, hindi siya naniniwala na ang Aaron ay may anumang kakayahan na malampasan siya sa kadalisayan ng kapangyarihan. Siya ay handa lamang na maniwala na ang Aaron ay dapat na gumamit ng ilang kayamanan. Kung tutuusin, ang basura ay kabilang sa basura, ngunit kung tutuusin, may swerte, tulad ng palakol ng pango sa kanyang kamay. Hehe, ngumiti si Aaron at sinabing, hindi ko alam. Akala ko mananalo ka. Sasabihin ko sa iyo ang isang malinaw na sagot. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, ano ang magagawa mo? Ikaw. Galit na galit si Ye Shijun. Sa napakatagal na panahon, si Fu Ye ang parehong may huling say, kahit sa labas, sa kanyang relasyon ngayon, siya ay iginagalang kahit saan. Mahirap siyang baguhin ang kanyang kayabangan kahit sandali. 3,000 siya ni Han.
Siya ay nagmamadali sa himpapawid at nagmamadali sa 3,000 direksyon. Hindi nataranta ang Aaron. Binago pa niya ang dati niyang takbo ng pag-atake at pagtatanggol. Sa halip, nagpatuloy lang siya sa pag-iwas gamit ang kanyang bilis at footwork. Halos masulat na sa mukha mo ang hiya. Ang pakikipaglaban sa pagitan ng dalawang panig, ang pag-atake sa puso ay ang pinakamahusay. Ang gusto ni Aaron ay ang pagkainip ni Ye Shijun. Kapag nawala ang isip ng isang tao, kahit na pag-ibayuhin pa niya ang kanyang combat effectiveness dahil sa galit, madali niyang ilantad ang kanyang mga pagkukulang dahil wala siyang kaguluhan. Tungkol naman sa laban sa kabilang panig, bagamat hindi masyadong malakas ang Tao Tai of Evil ngayon, ito ay katumbas ng 4 na masters at isang grupo ng mga elite dahil suportado ito ng magic na kinain lang ni Chi. Siyempre, ang pinakamahalagang punto dito ay ang subtotal ng Aaron Fang Kai, o sila ay inatake. Sinabi ni Aaron sa 4 na Panginoon ng maaga na ito ay isang matako sa kasamaan. Naturally, hindi ito isang mabait na paalala. Siyempre, hindi ito idle. Naturally, ginawa niya ito upang gawing mahiyain ang mga taong ito kapag naglalaro pagkatapos marinig ang pangalan ng masamang Tao Tai. Sa ganitong paraan, ang masamang Tao Tai ay hindi nang ahas na sabihin na ito ay isang tiyak na taya, ngunit hindi bababa sa ikiling niya ang balanse ng tagumpay dito. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ng Aaron, ang 4 na masters ay may sariling mga iniisip. Ngayon, sa harap ng maalamat na mabangis na hayop, bagaman sila ay nagdurusa sa mga utos at dapat ay mahirap, lahat ay nag-aalala na masaktan nito. Ito ay mas tulad ng hindi sila gumagana, dahil naantala ang sitwasyon ng digmaan doon. Natural na may sapat na oras ang Aaron para makipaglaro ng one-on-one kay Ye Shijun. Sa mas mabangis na pag-atake ni Ye Shijun, iba't ibang pagsabog ang sunod-sunod na umusbong sa kalagitnaan ng hangin, gumagalaw ang nebula, at nagbabago ang kulay ng langit at lupa. Sa langit, mabangis ang kulog at kidlat, ngunit nang narito ang kulog, lahat ay biglang tumahimik. Storytelling channel sa YouTube. tulad ng umaga pagkatapos ng kompletong karnabal, o tulad ng hating gabi pagkatapos ng pagmamadali, ang katahimikan ay nakakaramdam ng kakilakilabot sa mga tao. Ang tahimik na hiningang anti-Buddha ay nagpaparamdam sa mga tao ng bahagyang pagindayog ng pawis na gumagalaw dahil sa hangin. Ang mga ulap ay nagkalat, at ang unang bahagi ng araw sa kalangitan ay muling sumikat sa lupa. Lahat ng laban kay Buddha ay nagsimula sa simula ng buhay. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay tumigil sa paggalaw ng kanilang mga kamay at tumangala sa langit. Hindi lamang sila, kundi maging ang 4 na masters in mid-air at si Tao Tai of Evil, ay ibinaba ang kanilang matinding laban sa isa't isa at tumangala sa langit. Natigilan si Muna, ibinuka ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na kumurap. Sa oras na ito, sa tuktok ng mga ulap, 2 kabataan ang nakatayo sa tapat ng bawat isa, walang kabuluhan sa hangin. Pareho silang may hawak na mahabang espada, ngunit itinataas ito ng isa at ibinababa ng isa. Bahagyang bumagsak ang espada sa pagitan ng mga binti, at mahina ang katawan ng espada, ngunit ang kamay sa puwit ay mahigpit na nakahawak dito. Ang espadang nakataas ay makapangyarihan. Sa kabaligtaran, ang kamay na humahawak sa hilt ay hindi pangkaraniwang nakaka-relax at tumingin sa katawan ng espada. Eksaktong nasa harap ng lalamunan ng isang tao ang matalim na dulo ng espada. Ngumiti si Aaron, habang ang mga mata ni Ye Shijun ay puno ng puot at ayaw. Gayunpaman, ayaw niya, ngunit ngayon kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang dulo ng espada ay nasa kanyang lalamunan, at hindi siya makagalaw kahit isang beses. Habang ang labanan sa pagitan ng dragon at tigre ay tumagal ng halos kalahating oras, sa kasalukuyan, ganap na natapos ang sitwasyong ito. Aaron Sheng, sa lupa, isang grupo ng mga tao ang ganap na hanggal, at si Zhu Yanshua ang buong pagkatao. Nanlambot siya sa lupa at mapatla ang mukha. Kung titignan ang tanawin sa langit, para siyang patay na ama. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Paulit-ulit siyang nagtatanong, ngunit hindi niya alam kung tatanungin niya ang sarili o ang langit. Ang mga mata ni Zhu Yaner ay ganap na mapurol. Hindi dapat ito ang script na gusto niya. Ang gusto niya ay tumayo sa harap ng Aaron at sabihin sa Aaron na hanggat payag si Miss Ben, maraming taong mas magaling kaysa sa iyo ang nakapila. Gusto niyang si Han 3,000 ay tuluyang magselos sa kanya at magsisisi sa pagkawala niya, hindi. Hindi sa ngayon. Hindi lamang sila, pati na rin ang mga taong nanunood sa lahat ng dako sa lungsod ay nataranta at nataranta.
At ngayon sa itaas ng langit. Si Han 3000 ay tumingin kay Ye Shijun sa kanyang harapan ng mahinahon at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, hindi ka ba sumigaw ng malakas ngayon lang? Gawin mo. Galit na kinagat ni Ye Shijun ang kanyang mga ngipin, at ang buong tao ay galit na galit. Pero ano pa ba ang magagawa niya bukod sa magtampo dito? Hanggat gumagalaw siya, isasara ni Han 3000 ang kanyang lalamunan gamit ang isang espada at hahayaan siyang magpaalam ng buo sa mundo. Ano pa ba ang magagawa niya? Han 3000, it's just unfair. Today, you're lucky and barely won. However, Han 3000, don't blame me for not telling you. You'd better kill me, otherwise, Ye Shijun swear that once I survive, balang araw, gusto kong umiyak ka ng Han 3000 at lumuhad sa harap ko. Kinagat ni Ye Shijun ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi. Umiiyak at lumuluhod sa harap mo. Ngumiti si Han Sanyi, magandang ideya iyan, naalala ko. Pero hindi mo ba naisip na tulala ang banta mo? Nasa kamay mo ba ang espada o sa akin? Ikaw, nagalit si Ye Shijun. Matapos ayusin ang kanyang paghinga at halos hindi gumagalaw pababa, malamig siyang tumingin sa Han 3000, puno ng Pang-aalipusta, mukha kang aso, kung hindi dahil sa akin, paano mo matutulungan ang pamilyang Ye na lumaki? Wala kang kahit kititing na pasasalamat, ngunit palihim mong inatake ang mga alagad ng aking mahiwagang alyansa. Hindi ako nagsettle ng mga account, sa iyo pa, malamig na sabi ni Han 3000, pero totoo na pinatay mo ang tatay ko at niligawan mo ang asawa ko. Galit na sigaw ni Ye Shijun, anong kaiyahiyang ginawa ng tatay mo? Mas mabuting tanungin mo siya ng personal, tungkol naman sa pang-aakit sa asawa mo, paumanhin. Hindi ako interesado sa babae ng Ye Shijun mo mula umpisa hanggang dulo, hindi ko ito mapangasiwaan ng maayos, ang lumapit sa akin ang babae para makipag-areglo, hindi mo ba alam kung ano ang kabutihan Fumei? Bumagsak ang mga salita, gumalaw si Han 3000 sa kanyang kamay at direktang tinamaan ng lakas si Ye Shijun, kaagad na nagngangalit si Ye Shijun at naghintay na mamatay, ngunit pagkatapos niyang maramdaman ito, ang buong tao ay natigilan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!